Joel Villanueva. Nako, eto pa, isa pa to. O, yan na, mga kababayan ko. Villanueva asked for more time to submit counter affidavit in Bulacan flood control case. Mga kababayan, si Joel Villanueva, ito ho mga kababayan ha? Ito ho mukhang nanganganib. Tulad ng sinabi ko kanina, etong si Joel Villanueva, mukhang ito na yung kasunod kay Ramon Revilla. Mukhang nagpapaligsahan silang dalawa ni Jinggoy Estrada. Kasi mga kababayan ko, kung inyo matatandaan, eto nga ho'y tinuturo nung nagngangalang Henry Alcantara na di umano mga kababayan ay kumikbak ng milyon-milyong, daang milyong pera dyan po sa flood control project sa Bulacan na kung saan taga-sakyan siya. Mga taga-Bulacan, tandaan nyo pagmumukha niya. Ha? Tingnan nyo, itsura. Taga-Bulacan mismo pero kayo pinagnakawan. Yung para sa inyo na dapat tayong mga taga-Bulakenyo, mga Bulakenyo at mga taga-Bulacan ay maayos sana, hindi tayo binabaha. Hindi ba kayo nagtataka? Yung baha sa Bulacan hindi nalulunasan kasi ito po ang mga may kasalanan. Winawalang yan nila yung mga proyekto na dapat mga kababayan protektahan tayo sa mga baha dyan sa Bulacan. Pero anong ginawa? Ninanakaw ng mga yan. Tama ba? Tama? Kaya alam nyo mga kababayan ko, kung pagkakaisipin nating mga taga-Bulacan, sino ho, press 1 sa mga taga-Bulacan? Di ba kayo nagtataka? Hindi ho naglalaho ang baha. Hindi ho nalulunasan ang baha. Bagkus palala ng palala. Mga kababayan ko, way back 2026, nung manirahan po ako dyan sa Bulacan. Mga kababayan ko, noong araw, wala hong mga baha-bahang ganyan. Di ba? Kayo alam niyan. Walang baha-bahang ganyan. Ayan, magiting na Bulacan. Mga kababayan hindi ho na solusyonan Pataas ng pataas ng pataas ang baha. Tapos, padagdag ng mga proyekto para kontrahin ang baha. Pero bakit hindi na susolusyonan? Paano mga kababayan? Ninanakaw pala. Ninanakaw ng mga politiko dyan sa Bulacan yung mga dapat na proyekto para tayo ay protektahan sa baha. Walang nangyari. Binulsa ng mga hayop na to na nagpapanggap na santo at iba pang mga kasabwat niya, yan sila Bryce Hernandez, sila Mendoza, at itong si Henry Alcantara, at iba pang mga kongresista na mga taga-Bulacan ay mga nagkasapakat. Mga kababayan? Di ba? Abay mga kababayan nagkutsabaan para kurakutin ang pera ng taga-Bulacan. Para kurakutin ang serbisyo na para sana sa ating mga Bulakenyo. Kita nyo mga kababayan ko? Wala ho mga kababayan ko. Ngayon ho, alam nyo, ang baha napakaitim ng tubig. Nung araw, minsan matutuwa ka. Bakit? Pag bumaha, maliwanag, malinis. Water clear. Makikita mo yung mga isdang lumalangoy. Pwede ka ng manghuli ng bulig, dalag, gurami, martiniko. Utik na martiniko na yan, yung martiniko. Yung mga martiniko dyan. Lumisan na kami. Sa Malolos kasi ambon pa lang baha, nakita nyo, Grabe yan. Lalo na yung Hagonoy po, lubog yan. Kita nyo, Antindi. Ay, grabe mga kababayan ko. Kaya ngayon, ang mga tao napunta na ng mga Rizal, Antipolo, Tanay, kasi doon na sila pumupunta sa matataas na lugar. Yung iba naman mga kababayan, pumupunta na ng South, pumupunta na ng Cavite, yan, Laguna, yan, papunta na dyan sa, sa may,
Batangas, dyan na ho, mga kababayan naninirahan. Diba? Oh, yung iba naman, mga kababayan ko, pumupunta na talaga at namimili na ng matatas na lugar. Kasi nga po yung baha. Oh, kita nyo? Buti na lang yung bahay ko sa Valenzuela, mga kababayan. Alam nyo ba? Nung nagkaroon ng undoy, nabili ko yon. Way back kopong-kopong, mga kababayan. Mura pa lang. Ngayon, mga kababayan, naku, 10 beses na doble ng presyo. Nakabili ako diyan, mga kababayan, sa Valenzuela ng lupa. Siguro mga 300 square meter yata 'yun. Tapos pinatayuan ko ng bahay, 2 palapag. 6 na kwarto sa ibaba, 6 na kwarto sa itaas. Ayan, ha. Tapos mga kababayan, pinapaupahan ko sa mga single parents. Oo, mga kababayan ko. Pinapaupahan ko yung mga single mom, mga kababayan. Single mom, hindi single parent, sorry. Single mom, pinapaupahan ko sa single mom. Tapos mga kababayan, hindi pwede kasama yung anak. Yung bang mga dumayo mula probinsya, mga kababayan ko, tapos nakikipagsapalaran dito sa Maynila, tapos walang matitirahan, doon sa bahay, mga kababayan. Basta single mom lang, ha, mga kababayan ko, ha. Yung iniiwan yung mga anak sa probinsya, iniiwan sa nanay, sa tatay, sa kapatid o kanino pa man, tapos nagtatrabaho dito. Di ba? So yun, mga kababayan. Kaya sabi ko nga i-bless sana ni Lord tong mga ito. At saka kailangan walang kamot yung tiyan. Di ba? Minsan sabi ko, patingin nga kung may kamot ka. Taas dyan, taas, patingin. Joke lang. Kasi sabi ko, dito, bahay na to, puro ang nanunuluyan, puro single mom at saka single dad. Kaya etong bahay na to, ang mga tumitira, single parent. Di ba? Single dad. Oo. Mga kababayan, single dad ako. Wala pa nun si Jen Angeles. Ngayon, dahil nandito na si Jen, lumipat na kami, mga kababayan. Dito na kami sa condominium na hindi ko sasabihin kung saan. Di ba? Pagka babalik na lang ulit ako doon. Importante yung walang kamot po. Napaka-importante nun. So ngayon, eto na. Saan tayo napupunta? Di ba? Ngayon, mga kababayan kasi, diyan po sa Bulacan, buti na lang kahit papaano mataas at tinaas namin yung meron po ako diyan bodega. May bodega po ako. Mga kababayan ko, itinaas namin yun. Siguro ang taas nun, mga kababayan, hanggang balikat ko. Mula sa may kalsada hanggang dito. Kaya yung garahe nun paaangat ng ganun doon, mga kababayan. Wala na hindi na nalulutas, pataas na ng pataas ang baha.